So what? Anong beginning mga kapapart? So, ngayon, free time na ako. Free time ko kasi today or this week is sineselebrate namin. May mga school yung mental health break. Basta yan. Tapos, isip ako ngayon maganda mag-daily vlog. Pero, ang problema is, nagpipiso wifi kami and mahina yung signal. So, siguro pamilyar na mo sa background ko. Yes po, umuwi po ako sa aming bahay. Then, meron ako naisip na isang content. Ito yung content na, di ba, malapit naman ang election. So, marami na nag-file ng COC ngayon, yung mga influencer. And, naging controversial siya. Kasi, bakit patatakbo ang mga influencer? Di ba? For what reason daw? And, naisipan ko na, gawin ito ng content. Ito ay, if tatakbo ang mga influencer na pinapanood ko in YouTube, TikTok, and Facebook, sino sa kanilang iboboto? And dahil ngayon ko naisipan to, siyempre may special guest tayo. Wait lang. Please welcome Arinola ni Lola. Nandito sa love na to, yan. Nandito sa love na to, yung mga sinasubscribe and pinafollow ko sa YouTube and TikTok. Then, bubunot ako ng 10 influencer and sasabihin ko kung iboboto ko ba sila 50-50, hindi, at ano yung dahilan. So, let's go. Let's go. Disclaimer lang guys. Lahat ng mapapakinggan nyo or lahat ng masasabi ko is may opinion lang. Alam naman natin na ang iba sa nandito is malambot talaga silang tumakbo kasi busy na sila sa ilang life. Pero if ever man may isipan nila is na tumakbo, doon natin malalaman kung iboboto ko ba sila, hindi, at ano ang dahilan. Ito na yung pinaka-una. Sino kaya? Ay. Team Itik. Wow. Ang superhero ko na vlogger. Ito yung nung pandemic is inaatake ako sila sa yung mga vlogs nila. Yung mga theory. Sa tingin ko, if senator, isa-isa sila, siguro alanganin, nandun ako sa 50-50 kasi teamwork, meron silang teamwork, pero syempre, hindi na yun, siguro party list, kung sila party list, siguro, go, kaya nilang tapatan yung vendor party list ni Diwata, kasi sila is, kung daw nagkakamali, nagtsatsangi sila din, creative din sila, pero, in terms of politics, syempre, iba na yung politics siguro. Doon ako sa 50-50, 50-50 ako na sa Team Itik, guys. Next. Si Purong 50-50 kasi hindi ko gusto ang isang politician na may background ng gambling. Yun lang. Pero in terms of goods kay Burong is kung mag-background check, no. Backread na nasisip ko eh. Papanoorin niyo yung mga nakaraang video niya, is may kita mo doon na nagtatry siya na mga ina-explore niya yung mga meron siyang goal na sa buhay niya and ayoko maging bias eh pag hindi ko na-explain kung bakit 50-50 kasi nakita ko siya as a leader, as a good leader. Yun. Tama. As a good leader, tama. Nakikita ko siya as a good leader. Next. Kong TV. Siyempre, 100% yes. Hindi sa bias ko siya, pero kung titingnan niyo yung group niya, is inampo niya lahat yun.
basta sa napanood ko sa vlog ni Ninong Rai, na nag-interview siya kay Yo. Ang laki ng utang ng love ni Yo kay Kong TV. And based din sa mga nakaraang video ni Kong TV, may kita mo yung mga charity na hindi niya pinapakita kung paano niya mismo binibigay yung mga pera. And may kita mo na genuine yung pagbigay niya. And nakikita ko na ano siya, good, ano siyang characteristic bilang isang leader. So yun. Yes, meron tayong yes guys. Rosmar. Ay guys, hindi ko mismo pinafollow si Rosmar. Ang inano kasi yung Our Mansion House. Siguro no. Kasi alam naman natin na tumatakbo na ngayon si Rosmar bilang concealer. And for me, it's a no para iboto siya kasi parang nakikisabay lang talaga siya sa trend, guys. Kung ano yung trip niya, sabayan. Yun. Hindi kasi dapat katwiran lang natin tumulong. Dapat meron tayong mga plataforma and meron tayong background as a good leader. Masabi ba natin siyang good leader sa Our Mansion House? Hindi ko makita talaga. Pasensya na, Rosmar. Alam mo, nag-chat ako sa'yo dati. Nangingi ako ng lumang camera. Pero, Rosmar, hindi kita ibuboto dahil hindi mo ko binigyan ng camera. Pero kung bibigyan mo ko ng camera, siguro. Pag-ilan natin. 4, pang-5. Daddy Louie. Hala, magasunod. Siguro no. Ang daming issue ni Daddy Louie. Then pumapatuloy siya sa mga nonsense na issue sa kanya. And masabi ko na hindi siya characteristic ng hindi siya katangian hindi siya katangian ng isang leader. No. It's no. Siguro, pasensya na Daddy Louie. It's a no. Pero, sana yung business mo is mag-grow pa. And sana maging endorser mo ako. Okay, number 6. Sibok. Actually, no. Isa lang explanation ko. Hindi ko siya nakikita as a leader. Yan lang. Sorry, Bok. Pero, meron naman kang meron ka ng the one. Pwede hati tayo dyan. Yan lang. Number 7, guys. Sino to? Nico David. Siyempre, 50-50. Kasi sabi niya sa latest vlog niya, ang nilalaban doon is education. Pero, alam ko matalino to si Nico David. Hindi to pupunta sa mga ganyan na alam niyang alanganin siya. Sige na, 50-50 ako sa kanya. Number 8 na tayo, guys. Last 3. Beatmaster. 50-50 din. Kasi, yes, tumutulong siya. Pero, alam mo naman natin sa YouTube, meron tinatag tayo na poverty, poverty, parang ginagamit niyo yung kahirapan to gain more views. Pero, hindi ko pa kasi nakikita na genuine sa pagtulong si Beatmaster. Pero, kudos sa kanya, no? Kasi hindi siya natatakot gumastos ng pera para tumulong sa tao. And gusto ko din na hindi lang tulad ng kay Rosmar, hindi lang sapat na tumutulong ka lang sa tao. Gusto mo nang tumulong sa tao. Dapat meron kang katangian bilang isang leader. Yan. Last to. Coach JM.
hindi ito yung GM Fiang ha. Coach GM yung nag-gym. Siguro, it's ano muna. Kasi hindi ko pa nakita siya as a leader. But, yun. Kasi, kung tatanungin nyo, ano ba yung katangian bilang isang leader? Para sa akin, ang leader, katangian ng isang leader is yung basta i-google nyo na lang. Same kami ng thoughts ng Google. Kasi Meta AI, what is the characteristic of good leader? Ang na-pronounce ko. Last but not the least, Josh Mojica. Kagong cute ni Josh Mojica. Ano po ang sarap? Kagong cute ni Josh Mojica. Yes po. Ibubodo ko po si Josh Mojica. I think hindi niya ito tolerate yung mga tamada Pilipino na maging tamad. Siya yung kauna-unahang senador na no if magbigay ka ng financial na ayuda sa mga tao. Bagkos bibigyan niya ng trabaho. Yun ang nakikita ko kay Josh Mojica if maging senator siya. Hindi sila same sila ng medyo same sila ni Franklin magsaysay ni Franklin. Pulido ni Franklin pero for me hindi sila ganun ka same ng if ever kasi pag si Franklin kasi naging senador matik wala kang scholarship na matatanggap mo pre-slot sa kanyang course, di ba? Walang kasi si Josh Mojica naniniwala siya sa process. Hindi siya naniniwala sa easy money. Si Franklin magsaysay naniniwala siya sa easy money. So si Josh Mojica iboboto ko siya kasi nakita ko na hindi siya ganun basta-basta bibigay o magsasaya ng pera to help other people na tamad. And alam ko na magbibigay siya ng mga trabaho, tools. Baka bigyan ka pa ng slot niyan sa kangkong tips pre. Kada may bagyo may kangkong tips. Kangkong tips ni Josh Mojica. So, yan lang yan. Huwag natin sinusuin yung mga sagot ko. Kasi alam naman natin talaga na malabo talagang gawin ng ibang influencer ang pagtakbo dito sa election. And naniniwala ko na election is isa sa pinakamalaking event o pinaka-importanting event sa bilang isang mamamayan dito sa ating bansa. And sana huwag na natin iboto yung mga may mga criminal record. Hindi ako babanggit yung mga may criminal record, yung mga artist and influencer na di nila alam kung ano yung pinapasok nila, yung mga walang ginawa naman, at saka yung mga walang mga ginawa, yung mga nagpapapugi lang sa Senado, saka sa kanilang mga barangay, yung mga biglang yaman na senador, saka mga taong feeling artista na pag nakaroon sila ng pag naging isa sila sa senador. So alam ko medyo mahirap explain to sinasabi ko kasi siyempre nakakatakot, no? Kasi it is a politics. Alam naman natin ang laman sa politics. So iboto lang natin yung mga dapat nararapat. Huwag natin iboto yung lagi sinasabi na tulong sila sa may hirap kasi wala na silang ibang ginawa kundi tumulong sa may hirap, pero nananatili pa rin naman tayong mahirap. So good luck sa inyong magboto, and this is Eddie Moore. Mag-i-edit na ako para maka-upload yung bukas at maliligo na ako kasi wait lang, may shoutout pala ako. Shoutout sa kanila pre, sana buhay pa kayo.